Marami ako naririnig. Very ungrateful. After nilang inominate ng province, lilipat. Mga Pilipino talaga. Ganyan ang ugali. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our brand new YouTube channel. This is Joy in Alberta. Kung bago po kayo sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends para mas marami pa tayong ma-inspire, mapatawa, at ma-entertain sa kanilang mga buhay-buhay. Ayan. So for today, meron tayong interesting topic. Marami kaming naririnig na strong opinions about paglipat ng probinsya. So, usapang paglipat ng probinsya. May mga nagsasabing napaka-ungrateful naman. Provincial nominee lilipat ng ibang province. May mga nagsasabi naman na it's okay. Ganun talaga. Iba-iba tayo ng preferences. Merong pro, merong anti. Dalawang bagay. Ano ba yung stand ko in terms of paglipat? At pangalawa, ano ba yung totoo? May kasagutan na po tayo from Canada, from IRCC to mismo. Nakakuha na tayo ng kasagutan, as in very straightforward yung answer from IRCC. Ano muna yung stand ko? So again, marami ako naririnig. Very ungrateful. After nilang inominate ng province, lilipat. Mga Pilipino talaga. Ganyan ang ugali. Number one, sagutin natin yun ano. Kung kayo po ay provincial nominee at nagdesisyon po kayo na magstay sa province na nag-nominate sa inyo, it's your own prerogative and thank you for doing that because you are one of the reasons why the program is a success. Ayan. So, doon tayo magsimula. Kung kayo ay nominee at kayo ay nagstay sa province kung saan man kayo na-nominate, good job. Kudos talaga yan. Very big thing yung ginawa ninyo dahil kayo ang isa sa mga resulta ng positive na result or parang naging successful result ng provincial nominee program. Kung kayo naman po ay lumipat ng ibang province after nyong ma-nominate, that's also alright. We respect your opinion. We respect your decision to move sa ibang province. Hindi natin masasabi na dahil lumipat sila ng ibang probinsya ay very ungrateful sila. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng iba't ibang tao, bakit nag-end up sila sa desisyon na yon. Yung iba pwedeng pumunta sa kapatid, mapipigilan nyo ba yon? Pwedeng sasabihin ng iba, di sana hindi sila dito nagpa-nominate. Kung hindi sila nagpa-nominate dun sa probinsya na yon, tapos mahirap nang manominate dun sa lilipatan nila, paano sila lapit sa family nila? Parang siguro, yun na lang yung naging way nila para makapasok sa Canada and then makalipat dun sa mga kamag-anakan nila. Pwedeng ganon. Pwede rin naman siguro na binigyan nila ng chance pero hindi lang talaga nag-work. Diba? Pwedeng minahal nila yung province pero hindi lang talaga yun. After a while, they realize na hindi pala yun. Kung hindi natin maintindihan kung bakit sila nakapag-decide na gawin yon, pwedeng sa isip naman nila, hindi sila maisip kung bakit kayong mga nagstay ay nagstay. Same lang. Mga umalis, iniisip bakit sila nagstay. Yung mga nagstay, nag-iisip bakit sila umalis. So, hindi natin mauunawaan ang dahilan ng lahat ng bagay sa mundo kasi bawat isa sa lumipat at bawat isa sa nagstay, iba't iba ang naging dahilan nila sa paglipat at iba't iba ang naging dahilan nila sa pagstay. May mga nagstay na kasi naka-root na sila doon, nandoon na yung ugat nila na parang okay na yung career nila doon na sila nakahanap ng love life nila. Mga ganon. Yung mga umalis naman, pwedeng nakakahanap sila ng ibang career na better opportunities sa ibang province. Diba? So, it's a matter of really respecting yung desisyon nung umalis and desisyon nung mga nagstay. Ayan. So, dun sa mga may very strong opinion about moving, na very ungrateful ang mga nagmo-move, wag natin sila husgahan basta-basta. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nila doon sa province na yon, di ba? So, katulad po namin, biggest talaga is yung sa healthcare. So, hindi nyo mararamdaman, hindi nyo masasabing ungrateful kami dahil lumipat kami. Kung kami po ay plano naming lumipat from the very beginning, sinabi ko na to before,
hindi po kami mag-uugat. Hindi kami mag-uugat sa province na inalisan namin. Bumili na kami ng bahay doon. So, ibig sabihin, gusto na namin doon. Hindi nyo mararamdaman yung naramdaman namin kasi hindi kayo naging sa posisyon namin. Hindi kayo nakunan ng anak. Hindi kayo nawala ng baby dahil sa hindi masyadong okay ang healthcare. Although may mga nagko-convince naman sa akin na hindi yung healthcare yung may problem, baka talagang hindi lang para sa'yo. So, hindi nyo alam yung nagkuha naming stress just dun sa experience namin na yun. Kaya huwag kayong very strong ang inyong opinion na ungrateful dahil lumipat ng ibang probinsya. Hindi po. Minahal naman namin yung probinsya. Binigyan naman namin ng chance. Diba? Ito na nga yung kasagutan tungkol sa paglipat-lipat na ganyan. Kami po kasi ay isang sa mga nominees. We stayed in PEI for almost 5 years. Ayan. So, kahit pa paano naman, nakapag-give back na kami. Yun yung ini-encourage namin sa mga, kahit kayo po ay may planong lumipat, mag-give back naman. Hindi lang sa probinsya, kundi dun sa trabaho. Si Kiko, nag-stay siya ng 2-3 years yata. Hindi ko na matandaan. Sorry guys. 2 years or 3 years yata siya nag-stay sa Subway bago siya lumipat. Kahit na PR na kami nag-stay siya. Kasi nga, as a way of saying thank you and giving back na din. Ngayon, ano ba ang sinabi ni IRCC? So, merong survey recently na para sa mga provincial nominees. Ayan. So, isa kami sa mga napili na optional naman siya. Hindi naman siya required na sagutan na survey. So, ito yung isa sa mga tanong. Which option best describes your current situation? So, number 1, I live in Prince Edward Island. Number 2, I permanently live in another Canadian province or territory. Number 3, I permanently live in another country. Please specify. So, yun. Which options best describes your current situation daw? Meron siyang naka-subtitle or subheading. Sabi nung subheading niya, please note, take note nyo to guys. So, kasi malaking bagay to. Please note, galing to sa IRCC that as a permanent resident of Canada, you are free to live and work or study anywhere in Canada at any point. So, there are no right or wrong answers. Yun lang yung sagot dun sa tanong na maapektuhan ba ang inyong citizenship, ang inyong reapplication ng permanent resident kung kayo ay lumipat ng ibang province. So, sabi dito, as a permanent resident of Canada, you are free to live and work or study anywhere in Canada at any point. Palagay ko, dahil sinabi na to, sabi nila, so there are no right or wrong answers. Feeling ko naman ay you have the right to move to a different province. So, walang mali at tamang sagot dun. So, pwede kang lumipat, pwede kang magstay. Right mo yon as a permanent resident. Ngayon, pag nag-apply ka na ng citizenship, I don't think it will cause any issue. Pag nag-re-apply ka ng permanent resident, hindi ko masyadong sure. Baka naman hindi rin. Pero, yun. Right mo yon. So, anyway, still do your research. Pero, ito yung sa tingin ko. Nung nabasa ko to, naisip ko agad na, it's a good thing to share. Kasi, si IRCC na nagsabi na walang tama at maling sagot. So, sabihin mo lang kung nasaan ka talaga, di ba? And it's a survey. It's an anonymous survey din. So, nag-answer kami ng survey. Tinitingnan lang siguro nila din yung gaano ba nag-succeed yung program. So, marami bang nag-stay or marami bang umalis? So, after, may mga tanong pa kung kailan ba umalis, kailan na PR, yung mga ganun. So, tinitingnan nila yung rate. Siguro gagawa sila ng chart, diba? Ang mga nominee, tumatagal ng PEI ng ganitong katagal. After a while, lumilipat. Bakit? So, i-improve nila yung province, ano ba ang kailangan i-improve sa probinsya para mapag-stay nila ang mga immigrants. Lang po, hindi itong video na to is para i-encourage kayo na lumipat. It's not. It is to say na kung ano man po ang dahilan nyo sa pag-consider lumipat, hindi kayo dapat ma-discourage sa may mga very strong opinion about staying in the province. Kasi kung hindi kayo doon nag-grow, paano na? Kung sila ay nag-grow doon sa lugar nila,
hindi ibig sabihin lahat ng pupunta doon ay doon mag-grow, 'di ba? May mga buto na meant sa basang lupa, may mga buto na meant sa drier na lupa, may mga prutas na kailangan nasa malalamig na lugar, may mga prutas na kailangan nasa maaaraw na lugar. So iba-iba tayo ng lugar kung saan tayo mag-grow. So kung saan kayo mag-grow, doon kayo. At yun lang, maging careful lang. Sabi ko nga, kahit na sinabi nila to, still do your research. Kung ba ako ay magre-renew ng aking PR, kung ba ako ay magpa-process ng citizen, okay ba? Kung magpa-process ng citizen, sabi ko nga sa inyo, may kakilala kaming na citizen after nilang lumipat ng ibang province. Pagre-renew ng PR, hindi po kasi ako naka-renew ng PR, so hindi ko alam kung ano ang proseso, ano ang tinatanong. So, yun lang. Sana nakatulong po itong video na ito sa inyo, at kung may katanungan pa po kayo at kayo ay may strong opinion about staying or leaving, sarili ninyo na lang po. Kasi hindi nyo alam kung ano yung stress na maidudulot nyo at kung ano yung epekto na maidudulot sa mga tao just because of your very strong opinion about something. So, the keyword here is mutual respect. So, we respect kung ano yung naging decision nyo. You have to respect other people's decisions then. So, ayan. So, sa mga nag-iisip lumipat, this is not to encourage you. This is just for sharing of information. So, yun. Maraming salamat sa panonood. Bye!